Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, mainit, nakakaawa itong biktima ni Senyor Aguila. Isang matanda, tangkampas langin, subalit himalang nabuhay. Nako po, magugulat kayo kahindik-hindi. Ang laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin kahindik-hindik ang video na ito. Saan na yung baril na yan, Buntad? Your Honor, nung umakyat po kami ng bundok noong 2019, kasi biglaan po yun, Your Honor. Naiwan po yung lahat ng mga gamit namin sa bahay kasi biglaan yung umakyat kami doon sa bundok. Paanong sabi mong biglaan? Extreme emergency? Umakyat po kami ng Your Honor, yung bundok, iniwan namin yung mga gamit namin sa bahay. Papaniwalain mo ako. Ako, pulis ako. Pag may baril ako, kahit saan ako magpunta, kahit sabi mo emergency, the more na magbitbit ako ng baril pag may emergency. Una kong bibitbitin yung baril ko bago ako alis sa bahay. Ay, papaniwalain mo ako niyan na iniwan mo sa bahay mo. O bakit hindi mo nirinyo? Nung time na yun, Your Honor, hindi pa expire yung hilltop niyo, Your Honor. Okay, ngayon, nag-expire na. Ngayon, alam mo pa lang na ay nawala. Nag-report ka ba sa police station na yung baril mo nawala? Nagpa-blatter ka ba? Hindi ko po yun naipablatter. Hindi mo ginawa, pulis ka. Ay nako, papaniwalain mo ako na gano'n, nawala ang baril mo. Pinakaunang gawin mo, lalong-lalo na pulis ka, alam mo yan. Kapag yung service firearm mo or personal firearm mo nawala, the first thing you do is to go to the police station and have it recorded in the police blotters that your firearm was lost. Dahil kung yung firearm na yan ay ma-involve sa krimen, sigurado ikaw mananagot dahil nakalisensya sa yung firearm na yon. That is very basic. Kahit na civilian alam yan, ikaw pa na police, hindi mo alam yan? Hindi ka nagpa-record? Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, maikling dagdag dito sa line of questioning dahil online na rin po si Manong Pedrito. Baka kaya hindi masabi ni Sir Buntad kung sino yung cluster leader nila dahil ayon sa isang informant ko, si Winifredo Buntag, siya yung cabinet leader ng Ministry of Defense. Opo, may Batcom nga sila, yung Junie V. Elandag Dizon, may assistant Batcom, si Gilbert Gelzano Dizon, pero si Sir Buntad ang nagpa-training sa lahat ng cluster, Mr. Chair. And then so you are Ministry of Defense, you are Minister of Defense ng SBSI? Opo, Your Honor, member po ako ng Board of Director, Your Honor, ng SBSI. You are not answering my question. You are Minister of Defense ng SBSI. Wala na pong Minister, Your Honor. Yung SBSI member lang po ako ng official, Your Honor. Pero hindi ka Minister of Defense? Wala na pong minister sa amin. Wala na po. Sa ibig mo sabihin, meron dati. Ngayon wala na. Wala po talaga, Your Honor. Wala po. Iba yung wala talaga, iba yung wala na po, Your Honor. Ay, naku, you're playing words here. Lumalabas yung pagkapulis mo sa pag-iiwas mo ng tanong. Lumalabas yung pagkapulis mo. Pero kanina, gusto mong kaming maniwala ng kasinungalingan mo. So saan na yung baril na yon? Nawala na. Naiwan mo. Yes po, Your Honor, kasi naiwan yun nung umakyat kami sa bundok, Your Honor. Pero ikaw ang in charge sa mga training doon. Hindi po, Your Honor, kasi sinong in charge sa training? Nandyan na po yung cluster, Your Honor. Huli po yun ako nag-awol ng PNP. Nandyan na po yung clustering, pero hindi pa ako nag-awol ng PNP. So, tanungin kita. Ang informasyon ko, ikaw in charge sa lahat ng training doon. Am I correct?
Hindi po, Your Honor, wala pong alam yan. Hindi ka nagtitraining doon, ikaw? Ikaw hindi nagkakandak ng training? Hindi po, Your Honor, kasi member So, lang sino? po ako ng Agila. Sino ang nagkakandak ng training? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi nandun na po yung cluster nung nag-awol na ako, Your Honor. Puro ka lang hindi alam. Puro ka lang hindi alam. Kitang-kita ka sa video na nagtitraining kayo doon, mga bata, roll like a barrel ninyo, roll like a log. Yung style ninyo ginagawa natin sa training sa PNP. Ginagawa niyo doon, tapos ngayon, hindi mo alam kung sinong in charge sa training doon. Okay na si Mr. Juan Pedrito? Mr. Pedrito? Nong? Andyan na siya? Yung sinabi mo doon sa yung salaysay, yung interview, sinabi mo na hinuli ka ng mga agila led by Winifredo Butad. Si Pidoy Butad. Ngayon, sabi mo, pinaputukan ka, nag-warning shot siya, pinadapa ka, tapos sabi mo pa, sinunto ka sa gilid. Ngayon, kinumpronta namin si Winifredo Butad dito, ang sabi niya, hindi daw yan nangyari, at hindi daw yan totoo, at hindi kanya kilala. Anong masasabi mo? Pangutan ko na siya. Wala siya na ako kaila. Tinuon ba kaila, pero siya man nagdako. Kaila ka niya? Kilala mo siya? Hindi kilala. Pero, Ha? ang nakop, may ila sa kilala kung dili. Nakaila ko, pidoy na ako. Ha? Nakaila na isa na ako. LSN mo? Oh. Pero siya, ikaw, kaila ka niya? Kilala mo siya? Kaya ako kapag kita na pagdako ko sa kita ko. Kita ka, so i-focus mo ang camera, Juan, technicals. O ka na, makita mo yung nandyan sa screen. Kaila ko. Sino yan? Kaila. Sino siya? Si Pidoy yung puntad. Siya yung nagpaputok sa'yo at sumuntok sa'yo? Siya. Si Ja. So, you're positively identified. Winifredo Buntad. Tapos sige, magdi-deny ka. O, sure na siya. Ha? Sure ka? Sure ka? Sure lagi. O, sure lagi. Oh, suko na si Manong. Sure lagi daw. O, ano, deny ka pa rin. Your Honor, paninira lang po yan, Your Honor. Paninira lang yan po, Your Honor. Hindi ko pa yan kilala, Your Honor. Pero ikaw, kilala ka niya. Okay, alright. Ako po, matindi ito. Pasensya na po sa audio ko. Talagang namamalat. Advance Merry Christmas muna. Bumati muna tayo ng advance Merry Christmas po sa ating lahat. At talagang ilang tulog na lang ay Pasko na po. Nako po. Kumusta po kayo mga mahal kong OFW? Saan man sulok ng mundo kayo naroroon? At siyempre, ang lahat nating kababayan diyan sa Pilipinas, shoutout po sa inyo lahat. Eto, talagang matindi ito. Kaawa-awa na biktima before ni Senyor Aguila. Talagang ginapos, pinaputukan ng armas at tangkampas langin. Subalit ito ay nakaligtas. Yung part 1 ng video nito ay ang tawag dito Bisaya. Ipamanin kung hindi ko pinakita sa inyo. Ang pinakita ko lang po ay yung may kasamang Tagalog para lubos po ninyong maunawaan. At diyan nga tinatanggi nitong inutusan ni Senyor Aguila na isang paninira lang daw. Matindi ito kung kaharap kita.
ay sinampiga kita sa noo. Bukang bibig niya ay laging ganun paninirang por uniform di ba? Wala silang alam. Kahit si Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, ay wala silang alam, lagi ho ang sinasagot. Ay ang akala po nila ay makakalusot naman sa taong bayan at sa nag-iimbestiga. Sapagkat ang ginagawa ho nila diyan sa kapihan noon na mga panluloko, pang-aapi, kung paano makalusot sa kulukuhan ay ina-apply nila ho ngayon dito sa taong bayan at sa nag-iimbestiga. Kung paano ho makalusot. That's why laging nga sinasabi ho nila, wala akong alam, paninira lang ho yan. Nako po, ngayon ho, ay hindi ho nakalusot yung ganyang mga rason. That's why nandiyan po sila ngayon. Sa kulungan sa NBI Bilibid Prison sa Muntinlupa. Para lubos nyo pong maunawaan sa lahat ng hindi pa nakakaalam, ito pong tinatalakay natin na si Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. 13 lahat po ang nakakulong diyan sa NBI Bilibid Prison sa Muntinlupa para pagdusahan itong pangapi nila sa kapwa ng mga walang kalukuhan at walang kahiyaan. Anong tawag din? Pasensya na sa Tagalog minsan walang abasa. Yun. Dire-diretso tayo. Walang kat. Kawalang hiyaan. Ibig kong sabihin. Matindi, di ba? Deserve naman nila diyan. Kung bakit sila nakakulong. Dahil ilang taon noon nilang kinareryan para lang mapagdusahan at para makulong. What ba yung mga condition po muna ang ating latest update sa ating tinatalakay at bibigyan ko po kayo ng mayroon po tayong hawak na video na galing po diyan sa kulungan. Mayroon po tayong source na pinagkunan nito at titingnan ko po, ibabalidate ko muna ito kung pwedeng ipakita po mga kaibigan. Kaya may ikli lang po mayroon siyang na high blood yata doon si Senyor Aguila kinukulang ng blood pressure. Nako, ba't ba ang full story po niyan, ibibigay ko po sa inyo sa mga next natin vlog at pipilitin pa po natin makakuha kung ano na ba nangyayari sa kanila diyan po sa loob ng kulungan. Sapagkat ang punto, dibista po natin dito ay maiwasan po ang tinatawag na VIP treatment. Dapat kung ano, ang ika nga po ay regulation, kung dapat ka nakakulong, kung nagpapaypay ka, magpaypay ka, dapat walang aircon, walang VIP. Kaya minomonitor po natin ito na sa ganun po. Kung mayroon po dito na pagkakataon na masilip tayo na VIP, ay hindi po natin ito papayagan. That's why mag-iingay po tayo dito mga kaibigan. Dapat pantay-pantay ang nakakulong. Walang VIP mga kaibigan. Okay, maraming salamat po diyan sa comment section. Ay pwede po kayong magbigay ng public opinion at sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Pahabol, iyan pong nakikita nyo yung video na yan ay ilang oras bago arestuhin itong mga kulto na ito na naganap po diyan sa Senate hearing. Okay, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.